BI and the DOJ to start investigating, to start prosecuting whatever evidence says that they could be able to get into. Meron po ba tayong particular na timeline or from within the term of President Duterte, former President Duterte, yun po yung balak na tinamalaman sa AMLAC at saka sa COA? Hindi lang po ba Intel funds but also the confidential funds from 2016 to 2022? Yeah, it might be, no? We'd like to find out kung magkano confidential fund ang nakuha in the years that the former president was president. Tignan natin maigi kung ito ay meron talagang na-contribute towards the reward system. Yun ang nais natin talaga makita rito. Sir, so aside from the Intel funds, are you looking at other sources of yung funds na ginamit for rewards? Actually, Colonel Espinido made a statement in our first Quadcom hearing na talagang mayroong reward system. Tinanong namin kung saan ang gagaling ang reward system. At sinabi niya, nanggagaling ito sa mga gambling money. For example, STL. For example, Pogo. Yan ang sinabi niya, no? Now, meron itong connection din naman sa sinabi ni Colonel Garma na talaga mayroong reward system. Although hindi niya talaga tinukoy kung ito ay galing sa STL. Tinukoy lamang niya na mayroong pondo na nakalaan dito, may nagtatago ng pondo nito, things like this. So sir, pwedeng all of the above? Pwedeng Pogo, STL? Pwede. More than one? Yes, pwede. Pwede rin na na kung yan ay talagang operational expenses at tinatawag. Siyempre, that would appear. Mag-a-appear yan sa COA, mag-a-appear yan sa pag-imbestiga doon sa mga intelligence fund and confidential fund na nakalagay ng operational expenses. Ang gusto nating malaman, paano ginamit itong operational expenses na ito? Kasi actually, pag sinabi nating operational expenses, na binibigay bago ang operation. O, hindi binibigay yan after the operation. So it's not actually a post-operational expenses. But before any operation can be done, merong tinatawag nating operational expenses. We understand that. But not the reward for policemen killing another person for that matter. So sir, possible na dirty money yung ginamit for the reward system? It can be possible. Yes. Oo. And sir, last na lang on my part. Yung may binabanggit si Colonel Garma na yung COPLAN pala, sir, hindi pala pinapondohan ng PNP. Yung COPLAN po, yung mga planned na operations. Hindi pala siya pinapondohan ng PNP. Nakasanayan na daw on ground na pumupunta yung mga police sa mayor. May ganun po ba? I do not know a lot of things about that. Although, syempre, ang atin namang mga kapulisan, pumupunta yan sa LGU, no? Especially kung talaga meron silang operations. And they would be asking the LGU for help. Okay lang yun eh. Okay lang yun eh. Unless otherwise, ang talagang papatay nila, mayor din naman. The thing is, in the past, in the last administration, I think there were 9 mayors that were actually killed. Yun nga sir, would we go as far as isa-isahin, tignan yung mga kaso na rin na ito kung connected? Tignan na namin to eh. Ang sinabi lamang ni Colonel Garma na merong police officer na involved ay yung pagkapatay kay Mayor Halili, no? I was the one that asked, halimbawa naman yung pagkakapatay sa Mayor ng Los Baños, si Mayor Perez. Drugs din yun eh. At ang napagbintangan ay konsehal. In fact, right now, the councilor is still in jail. Oo. Yung ba, police operation din to. Wala siyang sinabi, hindi niya raw alam yun. Sir, may testigo na ba tayo na magsasabi na
galing nga sa CIF yung ginamit na pera sa Tokhang? Well, as far as we're concerned, si Garma pa lang talaga ang nagbigay ng statement tungkol dyan, no? Although, tinatanong nila kung gaano katotoo yung statement na yan. Sinabi ko naman na mula kay Colonel Espinido na sinabi niya may reward system, yung napatay na Chinese drug lord sa Davao Penal Colony na binigyan ng PDL ng tig-1 milyon. No? In fact, according to the PDL na nag-testify, even Colonel Padilla, na ang sabi nung SPO4 Art Narsoles na bawat ulo 1 milyon. So 3 yan, 3 milyon yan. Pero 1 milyon lang ang binigay sa kanila. And yung 2 PDL, they gave that 1 million to their wives o anak. Ano? So, sa kanila, naloko sila doon. Pangalawa, they were actually promised liberty. No? Tanggalin na yung kaso. But instead of that, they were even charged ng homicide. Oo. Ang pangatlo niyan, yung Kibarayuga na yung testimony ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza na talagang nagkabayaran. 300,000 ang ibinayad doon sa nakapatay Kibarayuga at siya nga yung inutusan at nakatanggap siya. Sinabi niya nakatanggap siya ng 40,000. And of course, ang pangapat, si Colonel Garma. So definitely, sa 4 na testimony yan, talagang mayroong reward system. There's no doubt about that. Ano pang kailangang ebidensya? Oh. Congressman, sa tingin nyo, marami pa bang sasabihin si Colonel Garma? Ang dami na niyang sinabi niya malalaki, pero meron pa ba siyang, sabi nga nila, meron pa bang tayong hinihintay sa kanya? Palagay ko, meron pa eh. Hindi ko pwedeng isiwalat sa lahat sa inyo. Meron pa. In fact, meron nang nagka-come forward sa amin on their own na nagbibigay ng salaysay. We still do not know kung ano yung sunumpiang salaysay yan. In fact, yung affidavit na ginawa ni Garma, nagulat kami lahat kasi binigay sa amin yan. Nagkaka-com hearing na kami. That was given to us. Oo, kaya nagulat kami sa revelation ni Colonel Garma. May hulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.